chapter 2. So, nanata class sa ato ang ika-upat nga video, no? Which is chapter 2, and the heading for this one is conceptual framework. So, kaning chapter 2, ang under aning mga subheadings are the following. So, we have the analysis of the problem, then followed by the review of related literature, and under the review of related literature, naatay process flow of the existing practice. So, naapo na siya diha. And then, we also have the related studies, review of related studies. And then, natay gitawag og state-of-the-art landscape, so on and so forth. So, nanata karon class sa pinakalisod nga chapter, to be honest. Okay? Pinakalisod ang chapter 2 because doble ang inyong trabaho ani. Unang-una, mag-research mo, mangolect mo information sa internet nga maoy magamit ninyo as your review of related literature. Ang ikaduha is kung saan ninyo karon pag sulat, pag-arrange ang inyong mga gipang sulat aron maka-generate mo og review of related literature. Now, dawaton na lang nato nga lisod ni siya nga part, pero kung di sige tag yunahon na nga lisod, musamot siya kalisod. So, ato na siyang ipalighten aron dili kay ta maglibog. Okay? So, let me explain chapter 2. So, again, sa chapter 2, ang iyang heading title is Conceptual Framework. Now, let me read to you kung unsaon ninyo pagsugod ug sulat kaning conceptual framework. So, naay nakabutang diri class, no? Ayaw na ninyo siya ilisi. This is standard. So, this chapter will discuss, now take note, futuristic man ta, kay proposal pa man always use will. Okay? So, this chapter will discuss the analysis of the problem, review of related literature and studies, state-of-the-art landscape, closest prior arts, matrix of the prior arts, synthesis, theoretical framework, conceptual framework, and operational definition of terms. So, mo to sila ang mga subheadings under chapter 2. So, let me explain each of them in passing. So, ang first nga subheading is kining analysis of the problem. So, pag mayroon kag analysis of the problem class, depending on your topic, inyong i-analyze karon kung unsa about ang problem. Now, going back to my example or ani nga study, my study is I am very much concerned about developing a school chair nga maghatag og kining comfort sa mga estudyante. Now, basig bangutana mo, sir, nganong gusto man ka mag-create og kining bangko nga maghatag og comfort sa mga estudyante? Unsa may gipaghugutan nimo ana imong thesis? Now, as you can see, class, based ato ang mga previous nga mga discussions, ang classroom, sa tinuod lang, especially sa ato adri sa Pilipinas, maihap ra nato ang mga eskwelahan nga naay mga bangko nga komportable kayo paglingkod. So kamo, nagikan magig siguro mo sa DepEd kasagaran, labi na ito mga gagmay nga school. Naay mga lingkuranan nga gubaon na, niya kahoy pag yun, sakit kay sa lubot. Ang uban pag yun nga bangko is gamay. Niya katuin ta mga estudyante nga medyo dagko og lawas, maglisod og lingkod. Unya na po yung mga armchair nga matarog-tarog, maglisod kag sulat, which is only also good for right-handed people. Whereas kato mga left-handed, maglisod pagid og sulat. So kana siya nga mga factors mo na nakahatag sa ako class og kining determination nganong nagpropose ko ato nga project ana nga project. And if you would ask me unsa day problem? So ang problem is naay mga discomfort or dili comfortable ang mga estudyante nga maglingkod sa ilahang mga traditional nga bangko. Muna ang problem. So, based on your research, natay analysis of the problem. So, basahon na ko, yun sana ko ni siya pagsulat. Ang first paragraph.
So having poor facilities in the Philippine public schools signify that students are not receiving their rights of having a sufficiently available and well-maintained school facilities. Examples of these are the lack of classrooms, lack of tables and chairs, poor ventilation, poor comfort rooms, and even canteens. It shows that the condition of school facilities has an important impact on students' performance and teacher effectiveness by Scheider 2002. So, analysis of the problem. So, depending on your problem, ang inyong buhaton class is inyong i-specify kung asa na siya ninyo nakita nga problem, inyo siyang i-analyze, inyong i-explain, and then mangita mo og isa ka author nga nagsulti about it. In my case, ako gi-mention diri having poor facilities in the Philippine public schools. Okay, so kasagaran sa itong mga public schools karon class, poor kayo ang pasilidad. Mga bangko nga gubaon, mga classroom nga dili kompleto og mga ceiling fan, mga guba ang uban nga mga gamit, mao na siya. And gi-specify na ko diri nga kanang poor facilities in Philippine public schools signify that students are not receiving their rights of having a sufficiently available and well-maintained facilities. So, nagpamatuod lang na siya nga ang uban karong eskwelahan sa Pilipinas, ang mga estudyante medyo dehado, no? Og since dehado ang mga estudyante tungod kay dili kompleto ang facilities, mao nay gahatag sa ilaha og dili maayo nga experience sa classroom. Muna hinungdan mga estudyante nga sige lingkod sige og lihok kayo tungod kay huot iyang bangko or gahi kayo ang bangko, sakit iyang lubot, no? And kana nga statement nako, gisuportaan ako na siya og statement from Schneider 2002. Now, ang point ni Schneider is ang lack of classrooms or lacks of tables and chairs or poor ventilations or poor comfort rooms shows that the condition of school facilities has an important impact on student performance and their effectiveness. So, ingon siya, nga kani daw mga classroom nga kulang og facilities, example kulang og bangko, na ay relevance ang or na siya impact sa performance sa estudyante sa sulod sa classroom, which is true. Kay kung ang imong bangko sakit kayo ni mong lingkod while ga-discuss, di kay kakatarong paminaw. Or kung magsulat ka ga, kay nangatangtang ng lansang halos, maglisod na kag sulat, bati na mong agi. So naa siya effect. And that effect is supported by Schneider 2002. So, again, wala ko ni dito og explicar about sa kuang bangko, kundili, akong gi-explain kung unsay problema nganong mag-create ko og bangko. So sa inyong case, kung mabalik ta sa example nga 2-in-1 chopping board, kung mag-analyze na ka sa problem, pwede imong i-mention nga ang problema sa kusina is naay mga chopping board nga dagko or napoy mga chopping board nga dili na siya convenient to use. So that's why mag-propose ka og 2-in-1 chopping board in order to possibly solve that problem. And sa pagsulti nimo anang analysis of the problem class, situate nga naa kay what do you call that one? Naa kay kining authority nga mag-support ana sa imuha. No? So, like, unsa may buhaton gid sa analysis of the problem, sir? Like, unsa ba nato na siya pag binisaya og sabot? Mura og imong hunahunahon, analisahon nimo maayo unsa imong problem or unsa abot ang problema, and then isulat nimo kung unsay imong mga observations, but be sure nga naa kay authority nga mo support sa imong statement. So pareha ani. Naay support from Schneider. And not only that, sa pinaka-last pa ginako nga statement, napoy another statement nga gi-mention nako nga napog koy gi-cite nga authority. So same thing inyong buhaton. Now again, ang kaning analysis of the problem, okay ra ni siya nga tulo lang ka paragraph, and ang inyo lang buhaton is same sa akong instruction as always. You read kung giunsa siya pagsulat, and then determine the pattern. Pag ma-determine nimo ang pattern, butangin information nga imuhang na research based sa imuhang
kaugalingon nga problem. Okay? So I cannot do the analysis of your own problem. You need to analyze your own problem. That's why before ta nag-start aning subject, I ask you nga mangita mo problem, di ba? Mangita mo problema or mangita mo gap. So for sure na naman mo yung problem nga nakita kay naka-provide naman mo title. So inyo lang buhaton is i-analyze ninyo nga problem. And pag ma-analyze ninyo, you write something about it, i-follow lang ninyo ang pattern. Okay? So analysis of the problem na siya. Okay. Right after the analysis of the problem, dirin dayon ta sa review of the related literature. So sa review of related literature, dili mo magdiretsog sulat og statement. Napa na siya introduction. So this section will, kay future pa man, discuss the literature and studies related to the present study. Various relevant information, mostly from online journals, will be utilized to explain and support the study. So kani as is na niha dili ilisan. Okay, ngun ana pagsugod sa review of related literature. Now sa ubos sa review of related literature, natay pinakauna nga figure ninyo, which is existing practice involved in the use. Okay, later na lang day. Antay ginatawag class og process flow of existing practice. Kung sa'yo pasabot aning process flow of existing practice. So, di ba, nautana ko sa inyo dati, kanang during sa to ang katong nag-defense ta sa Google Meet, naimingon sa inyo nga, sir, mag-propose ko og 2-in-1 chopping board. Nautana din ko, anong 2-in-1 chopping board man? Unsa pay naka-unique ana? Then, mo explicar din mo, ingon ana. So, after your explanation, mangutana din ko sa inyo nga, unsa man di ay karon ang current nga ginabuhat karon sa mga naga-chop. Unsa di current situation karon sa mga chopping board? Na iban maingon nga ang chopping board bangod karon sir kay labi na kanang sa palengke. Naalay dako kayo nga lingin nga kahoy nya di ra nila gibutang sa kilid. Nya kung mag-chop sila ibutang itong isda and then i-chop then that's it. So kadto ang pangutana mo na siya actually pasabot sa process flow of existing practice. Unsa may karon existing practice nga ginabuhat sa kanang mga problem nga nag-exist karon nga inyohang gusto buhatan og solusyon. So in my case, ang kaning process flow of existing practice, unsa karon class ang existing practice nga ginahimo sa mga eskwelahan nga gagamit og traditional chair. Okay? So buhaton sa ninyo daan diha ipakita ninyo kung unsay existing karon nga practice sa mga problem nga inyong tagaan og solusyon. So let me explain. So again, ang ako ang project is maghimo kog bangko, di ba? Nga mausab-usab ang sulatanan, mabalhin sa wala, mabalhin sa tuo, and then maghimo kog bangko nga pwede na ko i-adjust ang sandiganan, nya na ikutsyon, di ba? Mo man akong project. So before nako i-discuss akong project, gi-discuss nako diri kung unsay current karon or existing practice or unsay mga nahitabo karon or ginaunsa paggamit sa mga estudyante ang mga karaan nga bangko. So kaning existing practice, ang akong gihisgutan diri is katong karaan nga bangko sa mga classroom. So ang first diri is i-explain nimo class kung unsa ilang function. So number 1, place armchair in upright position. Di ba karon kung magamit kag traditional nga bangko, like moingon imong teacher, okay, panglingkod na. So ang bangko ginaguyod na to paingon sa atong area. So muna ginabuhat sa mga traditional nga bangko. So that's number 1. Pag imo nang guyuron ang katong karaan nga bangko, rest butt and back on the fixed wooden all size fit all buttress and backrest. So ang mahitabo pagkuha nimo atong bangko nga kahoy nga karaan, imo din na siyang lingkuran, di ba? Ya mosandig po dayon ka atong sandiganan nga gahi kayo nga dili ma-adjust. So muna siya but pasabot ya sa ikaduha nga block. Number 3,
Adjust backrest inclination by pushing the fixed backrest towards utilizing the force exerted by the back and shoulders. So, kanang maglingkod na ka sa bangko na itong karaan sa una, pag gusto nimo i-rest imong likod, di ba, murag itulod na to sa atong likod ang kanang sandiganan. To the point, kapag itulod na to, ang kaning duha ka tiil sa bangko sa atubangan mo, saka sa taas. So, gingan-ana na lang nato para ma-incline nato ato ang body. Okay, muna yan yung ginabuhat. Now, kaning ikaupat, mo ni siya ang ako ang gusto tagaan og solusyon. Nakabutang dire, twist the body 20 to 30 degrees to the right and place left arm and wrist to the right side orientation writing tablet when writing. So, let me explain it again. Katong karaan ng mga bangko, ang iyahang existing practice is this. Moabot ang teacher sa classroom. Maingon siya nga, okay, lingkod na mo. Grab your chair. They would say, grab your chair. And then the teacher would say, sit down. So pag sit down nimo, kuha nimo bangko, lingkod dayon ka. So pag lingkod nimo, mafila din nimo oh kagahi sa bangko. Pag human nimo lingkod, ikapoy na ka og lingkod, gusto ko nimo ituyad imong likod, imo din i-push imong bangko para ka maka-relax. Musaka din ang duha ka tiil sa bangko diri sa atubangan. Unya pag mayngon yung teacher nga sige, magsulat na ta. Copy what is written on the board. So pag kopya na ka sa board, kato mga right-handed, so sulat din pud sila dito no. Which is ang pagsulat nimo is ma-curve pagid imong body. But the problem is kato mga left-handed, mutuyok pa siya dire aron mosulat. Muna siya akong gi-encirculan. Ug kana akong gi-encirculan, muna siya ako ang pinaka center of attraction sa akong project nga gusto nako tagaag solusyon. That's why naghimo ko og bangko ng sulatanan mabalhin sa wala ug sa tuo aron masolve na ko ning akong gi-encirculan. Okay? So, aside from that, after na nimog sulat, moingon imong teacher, sige, manglimpyo ta. Ipadapli ng mga bangko kay maglampaso ang mga boys. So, ang ginabuhat kasagaran is you will carry or turn the armchair manually during the group activities or kung namoy activities, i-group yourself into 2 or into 5. Ang uban, pagtindog, bitbiton ang bangko. Kaya ato ang bangko, wala may ligid. So, imong bitbiton. So, muna siya atong practice, di ba? And, lastly, you will carry or drag the armchair during classroom or special activities. Pag moana na pod ang inyong teacher, okay, natay activities sa gym. Walay lingkuranan, bring your own bangko. So, inyong ginabuhat, ginaarasan ninyong bangko. Kaya wala may ligid. Compared to my study, which is na ligid. So, kato akong gi-explain class, muna ibut pasabot sa process flow of existing practice. So, kung bubalik ka sa example ganina nga katong chopping board, katong estudyante nga nag-propose og 2-in-1 chopping board, ang pangutana nga dapat nimong tubagon unya imong buhatan og existing process is unsa man daw karon ang existing practice sa kanang karaan nga chopping board, giunsa man na siya paggamit, unsay buhaton aron mo function siya. Muna imong ibutang sa process flow of existing practice. Unsa may naka-importansya aning process flow of existing practice? Diha nimo makita kung unsay kalainan kung mahimo na nimo imong project compared sa karaan. Okay, kay kung wala ning existing practice, dili nimo makita kung unsay improvement nga imong na-create sa imong gi-propose nga design. So in short, kaning process flow of existing practice, mahimo nimo ni siyang basihan kung unsay nakadiferensya, unsay nakanindot sa imong function sa imong proposal compared aning karaan. Okay, so process flow of existing practice is the baseline of your proposal. And sir, nga nang ibutang pa man ang existing practice nga dili naman mi dapat maghunahuna na, dapat dito man mi maghunahuna sa mong proposal. Again, muna imuhang basihan.
So importante kaayo nga imo na siyang i-present. And the way you present it dapat ingon ani. Ayaw na ni ilisi ang mga kuan basig himuon nimo ning circle. Ayaw na ingon ani lang. Ang imo lang ilisan is kaning nakasulod dire mga information sa sulod. Ibase na nimo sa imuhang project. Okay? Kung unsa the way mo function ang isa ka problem nga wala pa nimo gisolve. Okay, nga imo pang buhatan og solusyon. Okay? So, sa ubos ani class, imo ginang isulat ang word nga figure 1. Okay, figure 1, existing practice involved in the use of traditional ergonomically unsuitable classroom armchair. So, kung imong basahon ang description sa figure 1, again, ang akong gi-describe dire is unsay paggamit sa karaan nga bangko. Kay existing practice man. Unsa may the way ginagamit ang karaan nga bangko. Muna siya akong gi-explain diha in a diagram form sa process flow of existing practice. Okay? Sa ubos, butangan siya figure 1, existing practice involved in the use of traditional, ergonomically unsuitable classroom armchair. So sa katong nag-propose og kining chopping board, pwede imong ibutang diri is existing practice involved in the use of traditional chopping board. Okay? Now, sa ubos sa figure 1, okay, kaning ubos aning figure 1, ibutang na nimo diha ang explanation sa imong review of related literature. But we will be having a separate discussion on that para mas masabtan ninyo. Okay? So, diri lang sa takutob about aning discussion sa process flow of existing practice.